So mga sangkay, ano nga kayang term ang pwede natin gamitin dito? Pero ayun nga po, siguro ano lang, magugulat ka. Kasi mayroon pong dinevelop ngayon itong South Korea na isa daw po itong gamot laban daw po sa cancer. At hindi lamang po South Korea mga sangkay. May mga bansa pa pong iba na ngayon ilang taon na lamang, simula ngayon, magagamit na daw po ito mga sangkay. Treatment po ito. So hindi na daw po kailangan mag-chemo o kung ano-ano pa. So mas mapapabilis ang paggaling. Sa madaling sabi, darating at darating po talaga ata yung panahon mga sangkay na itong cancer ay magiging parang lagnat na lamang na kayang-kaya na pong gamutin. So very interesting itong topic natin ngayon mga sangkay. I'm sure no, marami sa atin ay interesado dito dahil nga ang pinaka delikadong karamdaman ngayon sa buong mundo ay itong cancer. Na kung saan ito po ay kapag tinamaan ka mga sangkay halos hindi mo na alam kung mabubuhay ka pa o talagang sasakabilang buhay ka na, no? Pero ngayon, mga sangkay, ito po yung good news na nakakagulat. Dahil mayroon daw pong breakthrough ngayon itong bansang South Korea. Abay, mga sangkay, nakapag-develop daw ng isa pong panlaban sa cancer na hindi na kinakailangan ba ito ng kahit na ano pang procedure, mga sangkay, na kagaya ng ginagawa ngayon kapag mayroon po ang isang taong karamdaman na ganito? Well, alamin po natin yan. Napakagandang pag-uusapan yan mga sangkay. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.42 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, aba, ano pa ang hinihintay mo? Road to 2 million subscribers na po tayo. I-subscribe nyo po ngayon din. Alright, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na ang balita ngayon mga sangkay. Very interesting. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Alright? Kasama po ang inyong mga lugar. Very interesting. Korea achieves breakthrough in cancer reversal therapy. So therapy pala ito mga sangkay. So alamin po natin kung paano mangyayari ito. Researchers at the Korea Advanced Institute of Science and Technology, also known as KAIST, have unveiled a groundbreaking cancer treatment method. KAIST's innovative approach, instead of destroying the cells, reprograms the cancer cells into normal cells. Tayo mga sangkay, hindi po tayo medical professional, no, na agad-agad po natin maiintindihan kung ano po yung mga bagay na sinasabi po nito mga medical professional. No? Hindi po tayo si Doc Willie Ong eh. Pero ang good news kasi dito mga sangkay, mayroon na pong mga achievement ngayon. Akalain nyo, breakthrough ito sa isang paggamot sa cancer. Mamaya, pag-uusapan pa po natin, kasi ang Russia, alam nyo, ilang taon na rin po itong nagde-develop nitong gamot daw po para dito sa cancer. Na ayon nga po sa report, kapag na ano na po ito, I think 2030, mga sangkay, no? Doon na daw po ilalabas itong gamot para po sa cancer. Para na po siyang mabibili na lamang po sa mga butika, ganun. So, no need for any treatment. Bibili daw lang po nun mga sangkay at ayun na. Tapos na yung problema mo. Parang, ang dating parang lagnat lang po mga sangkay. In other words, they reverse the cancer cells into healthy ones. Ayos yun ah. So, yung cancer cells, i-reverse. So, paano itong pamamaraan mga sangkay na magiging, kumbaga, mas makakatulong pa ba ito sa ating katawan? Kasi may reversal therapy na tinatawag. Unlike traditional methods that destroy cancer cells through chemotherapy and radiation, KAIST researchers achieved their feat by creating a digital twin model of the infected cell. A digital twin is a virtual replica of a physical object or process. Researchers conducted several experiments, studies, and animal trials before finalizing the new tech. Okay. Unlike traditional therapies, where cancer patients experience severe side effects, including hair loss, appetite loss, fatigue, and in cases, even the reappearance of cancer cells, this method gets to the root cause of cancer
and focuses on the transformation process of the cell Nagkakaroon po ng transformation process yung cells. At ayon po dito, it will turn back to normal. Ayos ah. that turns normal cells into cancerous cells. And as of now, researchers have successfully reversed colon cancer cells. They believe the same technology can be used for other cancers as well. The team is aiming to identify similar molecular switches from other kinds of tumors. While this is still an experimental stage, but if successful, this approach could lead to therapies with significantly fewer side effects and a reduced cancer recurrence risk. Okay, so ayan po mga sanggay, no? Napakagandang balita ito kasi marami po sa mga tao ngayon, mga sangkay, tinatamaan po dahil nga po sa mga unhealthy na mga pagkain, di ba? Kaya iwasan na po ninyo yung kakakain ng mga unhealthy foods, mga sangkay, yung junk foods or anything, mga sangkay na sisira po sa ating katawan. Yung mga healthy foods, yan po yung kakainin natin lagi. Huwag yung puro baboy, puro karne, mga sangkay, hotdog at marami pong iba. Soft drinks, pagbibisyo, tigil-tigilan na po yan. Alright, kung gusto po natin humaba yung buhay natin. So, ayon po dito, researchers in Korea have announced a groundbreaking advancement in cancer treatment with a new therapy showing promise in reversing cancer progression. This innovative approach could offer new hope for patients and transform cancer treatments strategies globally. So, ang kinagandahan po dito mga sangkay, since nandito na po ito sa stage ng experimental, kumbaga, ngayon, mayroon pong patutunguhan mga sangkay yung mga pag-aaral na ito. Kasi, alam nyo, matagal na pong panahon ito nga hinihiling ng marami na magkaroon na po ng gamot. At sa tagal ng panahon, wala pa rin pong nagiging matagumpay, no? Pero sa panahon natin ngayon, eto pa ha, sa panahon natin ngayon, mas lalo pong umuusbong ang mga pag-aaral nito. At nakakatuwa mga sangkay na mayroon na pong mga ganitong klaseng mga eksperimento ngayon na nagiging successful. Kagaya na lamang po nito. Ito po ay doon po sa Russia na nag-develop po sila ng tinatawag na anti-cancer vaccine. Nakakagulat to mga sangkay. Eto, tingnan nyo po ang report. Russia naman has ito ha. announced that its scientists have developed a vaccine against cancer. This vaccine will be rolled out to Russian patients for free, Grabe. For free, mga sangkay sa Russia. starting early 2025. Putin So ngayong taon, may didistribute siya ng libre muna. Putin's government will bear the cost of the vaccine, expected to be 300,000 rubles per case. Grabe. It will be given to those already suffering from cancer and not rolled out to a general public as a preventive against cancer. According to Russia's National Medical Research Center of Radiology, the cancer treatment is an mRNA vaccine. Ayun. Alam niyo mga sangkay, ito, kung naaalala niyo mga sangkay, napag-usapan po natin to 2 years ago siguro. I think 2022 or 2023, na itapik po natin ito mga sangkay, itong pag-develop ngayon ng Russia. Ang pagkakaalam ko, by 2030, maire-release na po itong mga sangkay. Itong ganitong klaseng mga vaccine, gamot. A relatively new class of cancer vaccine. The key distinction in utilizing mRNA vaccines for cancer therapy lies in personalized methodology. By conducting a genetic analysis of each patient's tumor, a tailored vaccine is developed to effectively educate the immune system to identify and attack cancer cells. Sa madaling sabi, mukhang pinapalakas na ito ang immune system at ito po yung lumalaban sa mga cancer cells. This vaccine uses the patient's own RNA, or genetic material from the patient's tumor, to tailor the cancer vaccine. Harmless proteins from the surface of cancer cells, known as antigens, are introduced into the body to stimulate the immune system to produce antibodies against them, which then okay. kill the cancer cells. So para siyang mga sangkay, para po siyang
ano ba tawag dito, yung mga iniinom po ng mga mayayaman, yung mga tinitake ng mga mayayaman, mga sangkay. Yan po yung kapantay. Pinapalakas po niya yung immune system. Nagpo-produce po ng mga, kumbaga, ito po yung mga nagiging sundalo sa loob ng katawan. Parang ganun po yung pagkakadescribe dito ng mga dalubhas sa pagdating po sa mga sakit-sakit na ito mga sangkay sa pangangatawan. Kapag malakas daw po yung immune system mo, kahit na ano pang karamdaman ang posibleng mabuo sa katawan mo, hindi po nila kinakaya mga sangkay. Kaya naman, ito po ang purpose ng mRNA na vaccine. Pinapalakas daw po nito yung immune system. The mRNA stands for messenger, which means the vaccine is delivering a messenger RNA to a patient's cells to help train them to fight the cancer. Galing no? So, ayan mga sangkay, ito pong dalawang bansa ngayon, Russia and South Korea. Sila po yung nagde-develop, but I think mauuna po yung Russia mga sangkay kasi matagal na pong panahon ito sila na nagde-develop at marami na pong proseso na pinagdaanan na naging successful. At this year, mga sangkay, ang pagkakaalam po natin, ilang bang mga 300,000, ayan po, ang ilalabas mga sangkay para po mabigyan daw po ng libre lunas ang lahat ng may ganitong klaseng karamdaman. Well, ano po ang inyong opinion? Kayo ba ay masaya na may ganitong klaseng breakthrough ngayon? At kayo ba ay nagnanais din na magkaroon po ng, hindi cancer magkakaroon po ng gamot para po sa cancer? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito mga sangkay, magaganda yung topic natin regarding po sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Related po sa Bible prophecy. So hanapin nyo po ito ngayon din sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.